as we know, Typhoon Tino has slightly intensified and is poised to make landfall over Leyte anytime now. Let's get the latest from News 5's weather frontliner Alvin Pura. Alvin, ano yung inaasahan natin pagka-landfall ng Typhoon Tino, and talk us through kasi mukhang more than one landfall ang posible. Yes, Sean, yung ating bagyo nga ay malapit na mag-landfall dito sa mga areas ng Dinagat Islands o maaari dito rin po sa mga area ng Leyte. Usually, kapag tumatawid sa gitna ng ating bansa ang mga bagyo is multiple landfalls talaga ang ating inaasahan dahil mga isla po yung mga area na yan, ang malaking bahagi ng Visayas, and aabot pa yan dito sa area ng Palawan. Ngayong gabi nga, yan po ay pinakamalapit na dito sa Dinagat Islands at sa itaas na bahagi ng Siargao, dyan po sa may Surigao del Norte at sa ibabang bahagi ng Giwan, Eastern Samar. Ito ay last na namataan ng Pag-asa sa lying around 170 kilometers east ng Giwan, Eastern Samar, pero nandito na po yan sa pagitan, patungo po dito sa area ng Leyte. May pagkakataon pong possible po yung sumabit dito sa Dinagat Islands at pwede rin pong tumawid na dito sa may area ng Southern Leyte. After po niyan, ngayong magdamag, babaybayin niyan itong area ng Bohol at Cebu area. Maaaring dumaan dito sa itaas na bahagi ng Cebu City, tatawid po ng Negros at Western Visayas. Bukas ng umaga, nandiyan na po yan sa mga isla, dyan po sa may area ng Panay, at maaaring nandito na sa Sulusi. At bukas nga ng hapon hanggang gabi, ito po ay tatawid naman dito sa northern portion ng Palawan. At sa darating na Thursday, hanggang Wednesday, hanggang Thursday, yan po ay nandito na sa may West Philippine Sea, at Thursday, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At kasabay po ng pagtawid yan, dahil nasa typhoon category yan, yung ating pinakamalalakas na bugso ng hangin na malapit sa kanyang gitna ay posible pong magdala ng mga damaging at destructive winds, particularly doon po sa mga areas na malapit sa kanyang eye wall at sa kanyang gitna. Yung po ang mga areas nga nitong central portion ng Visayas, well, unang-una po dyan ang Eastern Visayas, Central Visayas at Western section ng Visayas, maging dito sa northern portion ng Palawan. Again, yung ating panglabas na kaulapan naman at outer wind field ng bagyong Tino ay ramdam din po sa malaking bahagi po ng Visayas, Mimaropa, nag-extend pa yan sa Bicol region, maging dito sa northern portion ng Mindanao. Yan po yung mga areas na nakakaramdam ng malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pag-ulan na malayo sa mismong bagyo. Again, maliban po dyan, meron din tayong tinatawag na indirect effect. Ito pong bagyong si Tino, kasabay ng pagtawid niyan, meron din po yung inflow ng hangin ng ating amihan at yung ating banggaan sa ating easterlies, kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na shear line na nagpapaulan po sa mga areas na malayo dito sa bagyong Tino. Kasama po dyan ang Metro Manila, maging dito sa malaking bahagi ng Central Zone. Yes, Sean? Yun nga, Alvin, gusto ko tanong sa'yo, yung shear line kasi ang nagpapaulan dito sa Metro Manila, madaling araw pa lang kagabi, ang lakas na ng ulan. Ang shear line ba ay may kinalaman sa bagyo? Just for the, information of everyone. Yung ating shear line ay indirect effect dito pong bagyo. Kapag meron tayong mga bagyo, i-relate natin yan sa habagat. Kapag meron tayong habagat, di ba, usually, nasa taas yung ating bagyo, tapos nagpapaulan po yan sa ibabang bahagi ng ating bansa. Ngayon naman, baliktad. Since nasa ibaba yung ating bagyo, nagpapaulan naman itong shear line o yung ating amihan sa itaas na bahagi nito. So meron tayong wind field o meron tayong wind flow ng hangin mula sa ating amihan papunta dun sa ating bagyo, at meron din po yung inflow ng hangin mula sa ating easterly. So yung banggaan na po yan po yung ating tinatawag na shear line. So yung convergence ng ating hangin, which is nagdadala po, which is conducive sa pag-create ng mga kaulapan at mga posibleng pag-ulan. So affected po niyan, ito pong mga areas, nandito yung ating bagyo sa Eastern Visayas, pero itong malaking bahagi ng Bicol region, Calabarzon, including Metro Manila, some parts ng Central Luzon, particularly ang Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, maging dito sa area ng Isabela, Cagayan, and ito rin pong areas ng Quirino, meron tayong mga possible na kalat-kalat na pag-ulan dyan. Although hindi kasing lakas ng mga pag-ulan dito sa areas na malapit sa gitna ng bagyo, still possible pa rin po yung magpamaha. So mag-ingat din po tayo sa mga possible effects nitong ating shear line at magpapatuloy pa ito. Habang tumatawid nga itong bagyong Tino, dito po sa gitnang bahagi ng ating bansa, continuously hihila po yan ng ating amihan at yung ating shear line as magpapatuloy po ang epekto in the next 2 days pa, including dito sa Metro Manila. Okay, so more rains in the next 2 days. Pero is that the reason, Alvin, kung bakit parang bumaba yung track ng bagyo, yung kinakwento mong mga hangin na galing sa itaas? Yes, Sean, kapag ganitong panahon ng amihan, usually talaga nagla-landfall o tumatama yung ating mga bagyo. Ang natural motion ng mga bagyo natin dahil sa Coriolis force, yung pag-ikot ng ating mundo, is recurve pataas unless merong ibang weather system na nakaka-apekto dito. This time of the year, meron nga tayong northeast monsoon at yung ating high pressure area dito sa itaas na bahagi ng bansa natin is yun po ang tumutulak. Kaya sumusubsob yung ating mga bagyo at most likely nga, gaya ng nabanggit natin, itong mga nakaraang araw pa, sa pagbabantay natin dito sa Bagyong Tino, ay inaasahan talaga natin ito mag-landfall dahil nga panahon po ng amihan ngayon
At yun nga, mataas ang tsansa na naglalandfall at kadalasan nga tumatama sa lupa yung ating mga bagyo. At kayo nga, mas mababa pa po ito. Para sa mga bagyo na naglalandfall tuwing buwan ng June, July, sa panahon ng habagat, nasa Northern Luzon tumatama at Central Luzon. Kapag panahon po ng amihan, November, December, at kahit minsan may mga bagyo tayo sa buwan ng January, naglalandfall po yan o tumatama talaga dito po sa areas ng Visayas at Mindanao. Sean? Of course, bare months na nga ngayon, no? At tulad ng sinabi mo, usually sa Vismin ito tumatama. And people can't help but compare to Yolanda. Tulad nga nung pag-uusap ni Ces at ni Mon kanina, ang daming mga residente dyan, they can't help but compare yung trauma nila sa Yolanda. How would you compare in terms of rainfall amount at yung mapinsalang mga hangin? May similarities ba? Alright, Sean, yung ating mga bagyo is para yung fingerprint. Usually, wala naman talagang magkatulad. Meron tayong mga similar na bagyo, pero yung exactly the same na bagyo, wala tayong ganyang bagyo. Pero dito sa bagyong Tino, compared sa Yolanda, ang medyo similar sa kanila is yung track o yung pinupuntahan ng bagyo. With respect sa lakas nito, yung ating bagyong Yolanda ay umabot sa super typhoon category. Ito namang bagyong Tino, bumababa yung tsansa nitong maging isang super typhoon. Yung ating category ng super typhoon is from 120 kilometers per hour up to 185 kilometers per hour. Ito pong si Tino ay nasa 130 kilometers per hour. Nasa ibabang range pa po yan ng ating typhoon category. So malayo pa yung lalakbayin yan para makarating sa 185 kilometers per hour. As of now, worst case, possible umabot sa middle part ng ating typhoon category or at most near super typhoon. Pero sa ngayon, medyo mababa na yung possibility niyang umabot sa super typhoon category. So, given that, mas mahina po ito sa bagyong Yolanda, pero still, malakas na bagyo pa rin ito, particularly doon sa mga areas na tatamaan ng gitna nito. Destructive pa din po yung ating hangin yan. At compared naman sa structure, usually nga kapag malakas yung ating mga bagyo, kapag umabot yan sa super typhoon level, malakas yung tinatawag nating centrifugal force. So, nasisiksik sa gitna niyan yung kanyang pinakamalalakas na hangin at malalakas na pag-ulan. 6 hours bago tumama yung Yolanda, wala pa pong ulan at wala pa rin pong hangin. Pero nung tumama siya, sobrang lakas na hangin at sobrang lakas na pag-ulan at malawakang storm surge ang naidulot nito. Compared dito sa bagyong si Tino, kung mapapansin nyo, is malawak yung kaulapan niyan. Senyales yan na mas mahina yung bagyong Tino compared sa bagyong Yolanda at mas malawak yung mga pag-ulan niya. So, given that, mas nadadagdagan naman ang dangers ng mga pag-ulan na associated sa bagyong Tino compared dun sa kanyang mga malalakas na bugso ng hangin. Pero again, delikado pa rin po yung mga dadaanan ng gitna at yung mga areas na malapit sa gitna ng bagyong Tino. Yes, Sean? Okay, at bali-balita rin, Alvin, na may 2 bagyo pa raw na binabantayan ng Pag-asa na paparating in the coming weeks. Yung ba'y nakikita nating buntot dyan sa may likuran mo? What can you tell us about that? Yes, yan. Meron tayong binabantayang low pressure area. Panibago po yan. Nandito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa more than 2,300 kilometers pa east ng northeastern Mindanao. So narito po yung grupo ng kaulapan na yan. So ito po ay babantayan naman natin in the next few days hanggang sa weekend dahil sa ngayon, possible po yung lumakas at maging bagyo at posible ring makapasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong weekend. If ever, yan po ay bibigyan ng local name na Yuan. Pero ngayon, is erratic pa ang nature niyan. May chance din po yung maglandfall or tumama dito sa northern portion ng Luzon or pwede rin po yung mag-recurve pataas. Kaya in the next few days, babantayan natin ang possible na direction at lakas nito. Pero for now, focus muna tayo dito kay Bagyong Tino dahil ito po ang nagdadala ng mga paminsalang hangin at malalakas na pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Yes, Sean? Maraming salamat. That was Alvin Pura, News 5's Weather Frontliner. Thanks, Alvin.